TMP. Ako walang pagkain sa lamesa. Ano ang kakainin ko? Wala nang teka-teka. Mahal lang nasa resto, di kaya ang mga benta. Sangkap na sa harap, tipid-tipid muna sa pera. Ihanda mo na ang budget, pumunta sa bilihan. Nilista mo ang kailangan para simple pilihan. Pero ingat sa pagsulat para maintindihan. Tapos pag-uwi ng bahay, ang kalang ay sindihan. What's next? Nakatanggap ng text. On the way na susunod, sasama si Kuya Dex. Tara, boy, let it be. Hi, I'm Ruby, proud owner of Jikia. 20 years na ako, almost 20 years na ako dito sa Macau, and nag-start ako rito as a property attendant. But during that time kasi hindi naman ako masaya as dun sa work na yon until nagkaroon ako ng chance na mag-work sa kitchen, and that's the time na na-realize ko hindi pala pagiging receptionist yung gusto kong work. So, nung nakapag-try na ako makapag part-time as a cook din sa Fisherman's Wharf, umuwi ako ng Pinas and then nag-short-term culinary course ako doon. And then bumalik na ako ng Macau. Pagdating ko ng Macau, nag-work ako sa kitchen ng Sky 21, MGM. Actually, si Uncle Joe, magka-batch kami niyan sa Sans Cotai, mga 10 years ago yan. Hanggang sa nakilala ko nga, naka-work ko nga to si Chef Ryan, nag-decide kami na mag-open na lang ng business instead na nag-work kami sa mga hotel casino. Yan. Dito sa Jikia, Calzada das Verdades, ang mga bestseller namin dito is yun pa rin, yung beef pares. Diyan talaga kasi kami nakilala. Also, yung aming kare-kare, ang aming inasal. Dito na lang kami nakapag-serve ng inasal. Dun sa bara, hindi kami nagsaserve ng inasal. So far, lahat naman ng mga nakatry ng inasal namin, sinasabi nila much better kesa sa iba. And yung aming halo-halo, yan, bestseller din namin yan. Nag-start siya mga 2 years ago, right after ng pandemic. Hanggang sa merong nag-offer sa akin na take-away shop na nagsara kasi nga dahil nga sa pandemic. So, nag-decide kami ni Chef Ryan na sige, i-grab natin. So, ayun, mga August 2023, nag-start na kami mag-open. In less than 2 years, dahil sa maganda naman yung feedback sa mga customer. Actually, sa Facebook page namin, kung mapapansin ninyo, yung mga comment doon ng mga tao, sobrang ganda, sobrang galing. Nag-effort sila na mag-send sa amin ng messages. They are praising our products nga dahil super quality nga, ganyan. Tsaka talagang patok sa panlasa ng mga Pinoy. So, ayun, in less than 2 years, dahil nga yung unang food shop is for takeaway lang, nag-open na kami ng panibagong branch, meron ng dine-in. Eto na nga, dito naman, mas lumaki yung menu namin. Nag-serve kami ng chicken inasal, grilled pusit, lomi, mga pansit. Andyan pa rin yung mga silog meals namin, yung beef pares namin. Ayan. Sa Bara branch, ang open namin doon is 9 o'clock. Kasi doon meron kaming lutong ulam sa umaga until 11 ng gabi. Dito naman sa Calzada das Verdades, ang open namin dito is 11 ng umaga hanggang 11 naman ng gabi. Ang mga customers namin dito, syempre, unang-una yung mga kapwa natin Filipinos. Tapos, marami rin kami mga customers na Chinese, lalo na malapit kami rito sa mga tourist spots, yung mga turista, kahit yung mga Chinese locals dito sa paligid ng area namin, nagiging regular customers na rin namin sila. Nakakatuwa nga kasi pagka na-try nila yung Filipino food, happy-happy sila. Talagang ubos na ubos yung pagkain nila. Also, yung mga every Sunday, pagka after ng church, yung mga kapwa natin, Filipino na nagche-church, yun, dito ang diretso nila. Mga pamangkin, gusto ko kayong imbitahan na pumasyal or visit yung aming Bara branch malapit sa Sansan Park, malapit sa 7-Eleven. Kung makikita nyo ron, merong pizza shop sa corner, and then turn left lang, makikita nyo na yung aming takeaway branch. And then dito naman sa Calzada das Verdades, kung alam ninyo yung Ginza Plaza, diretso lang pataas hanggang sa matumbok ninyo yung Temple, and then from Temple, diretso lang din. Makikita nyo na kagad yung Jikia doon bago dumating ng Richie School. Kaya sa mga hindi pa nakaka-discover how to satisfy the cravings you deserve, tara na! Tikman nyo na! Kita-kits sa Jikia!
Chow time na ulit mga pamangkin. 2 taon. 2 years. 2 years tayo nawala. Grabe. At namiss namin kayong lahat. Ang daming bago. Ang daming bago. Ang daming... Kahit yung kasama ko sa likod ng camera, bago. Mga pagkain nating titikman ngayon, bago. Pati yung etong Jikia. Jikia, madam, tama, no? Jikia. Dito sa Macau. Ngayon, gusto ko munang isa-isahin to. Hinain sa atin ng dito, yung mga kaibigan natin dito sa Jikia. Ayan, si Madam Ruby, yung in-interview natin kanina. Grabe. Umpisa pa lang, pagpasok pa lang sa kitchen nila, napagbigyan tayo. Pine-prepare yung mga pagkain na tatakam na ako. Gusto ko ng dukwang yan. So ngayon, may time na tayo para tikman. Siguro unahin na natin to. Ang pinagmamalaki nilang quesadillas. Yun, no? Wow! Ang bango, Mexican food ang ano, no? Madam, no? Sir, quesadillas. Pasensya na kayo mga pamangkin, ha? Hindi kinakausap ako sa likod kasi nasa likod ng camera. Amaya makikita niyo yan. Isang ano dito, masayang pamilya, oh. Ayan, no? Pakita natin sa kanila. Lapit mo. Si cameraman, camera woman yung kasama ko. Oh, no! Yon, tikman na natin to mga pamangkin. Ang kanilang quesadillas, pinagmamalaki nila to dito. Isa daw to sa mga best seller. Sa mga, ibig sabihin, marami talagang best seller dito. Nahin na natin to. Ang sabi ni Chef Ryan is, kamayan daw to. Muha ako ng kutsara, pagalitan ako. Sorry po. Dapit mo. Tapos, atras ko ng konti. Kain. Alam ba nasa Macau ako? Oh no! Harapin ako ng Mexico mga pamangkin. Quesadillas. Grabe yung spices, no? Beef. Tapos parang may nalalasahan akong aromatics mga pamangkin. Feeling ko ano to? Cumin. At ang sinabi rin ni Chef Ivan sa likod naman ng camera. Cumin nga daw. Sarap. Starter ba to? Hindi naman appetizer to. Pero mabubusog ako. Isang kagat, parang mabigat sa tiyan eh. Wow! Tingnan mo naman yung feeling. Di ba? Heaven. Tapos lalayo mo ulit ng konti yan. Ngasab. Namiss ko itong mga ganitong eksena. Tama nga sila. Tama yan. Parang pangit siyang gamitan ng knife o tinidor. Pang ganito talaga, no? Mabubusog ako dito. Lalo pag gumuna to, Kasi masarap eh. Ano akong tigilan. Sa dami nung hinain nila natin, baka hindi mo na matikman yung iba. Tabi lang kitang konti, ha? Babalikan na ito mamaya. Tinabi ko muna yung quesadillas dito. Kasi baka hindi ko na matikman yung iba. Alam mo magandang unahin dito. Siguro tikman muna natin tong kanilang isa pang pinagmamalaking best seller. Ito. Actually mga pamangkin, hindi pa ako nakakain dito. First time kong binisita kasi may nag-recommend sa akin na kaibigan dito sa Macau. So, tikman muna natin to. Ito yung isa sa kanilang pinagmamalaki dito. Kanilang pares, beef pares. Mga pamangkin, no? Parang nasa Pinas. Ayan mga pamangkin, no? Siguro titikman muna to ng walang kanin. Kasi malapit na ako mabusog. Yung thickness nung sarsa. Tapos naamoy ko yung amoy ng bawang. Ay, ano natin? Ito yung in-expect kong lasa ng pares. Kasi nga, nire-recommend siya ng mga kaibigan ko. Kung gusto mo ng pares, doon ka sa Jikia pumunta. Jikia pala. Yun pala yung sinasabi ng mga nagre-recommend sa akin. Nalilito sila. Sabi nila Jikia. So Jikia din ako. Nung unang dating ko dito, in-interview ko si Madam. Yun, siguro napanood niyo naman sa interview kanina. Sabi niya lahat. Ay, parang kanina nasa Mexico ako. Ngayon nasa Mexico, Pampanga na ako. Sa lahat ng pares nila dito.
Tikman natin yan ng may kanin. Kanin. Pang-kanin talaga siya. Hindi ito pampapak eh. May piniritong itlog dito. Isang sunny side up. Ang diskarte ko kasi pag kumakain ng pares, mga pamangkin, bubuhos mo yan dito. Yan. Sarsa sa itlog. Tapos, dagdagan mo ng laman. Tapos yan, oh. Gaganyanin mo yung pula ng itlog. Kunin mo yan ng sabay. Ayun, pamangkin, oh. Wow! Kita nyo ba yan? Siyempre, magugutom na kayo niya. Okay, tignan natin. Tataya ko pati yung bahay namin na hindi sa amin. Ang sarap nito, grabe. Siguro dito na lang ako. Hindi ko na muna. Hindi na pinansin eh, no? Ang sarap naman eh ito. Alam mo kung saan ko siya mahalin tulad. Siguro sa Pares Retiro. Siyempre, may share lang natin. Previous vlogs natin. Siyempre, dumayo rin tayo sa mga iba-ibang parisan. Pares ala Pares Retiro, ala Pares Canto style. Ngayon, nasubukan naman natin yan. Pero ito, bumalik ako. Sukoy kami ng Pares 10th Avenue. Kung hindi ko alam kung familiar kayo dyan, ha? 10th Avenue, nung nasa Pilipinas pa. Ganun-ganun. Binabiyahe tayo ng jeepia. Sakto may jeep dun sa logo nila eh. Kaya pala ganun, ha? Binabiyahe nyo kami, ha? Pa Pilipinas ulit tayo. Last bite, para matikman natin yung iba. Nga masabi. Yun na yun. Kilala nyo naman ako pag tumigim ako, di ba? Pag dumadayo tayo, mga dayo serye natin. Pag wala talaga masabi, yun. Nilalasak mo, yung namnam, yung alat, yung tamis. Gagawin na ito. Hindi ako masyadong mag-explain. Lipat ako. Ikot ako para matikman natin, ha? Ito naman yung isa pa nilang bestseller din dito. Pinagmamalaki nila dito. Ang chicken inasal. Kung napapansin nyo, yung mga hinain sa atin ng Jikia, mostly Pinoy food. Ito yung isang naligaw. Kasi nga, ito pinagmamalaki talaga nila to dito. Ang dami naghahanap. Quesadillas. Pero ito, balik muna tayo dito sa chicken inasal nila. Ayan, binigyan din nila tayo dito ng chicken oil. Ayan. Siyempre, hindi mo naman masasabing inasal kung walang chicken oil. Parang yung sa atin din. Babalik na naman tayo sa Pilipinas. Kakabalik lang ng Macau. Game. Siguro gagawa muna ako ng sausawan. O, tikman muna natin na walang sausawan pala. Then magkakatalo yan. Ayan, o. Pakita natin sa kanila mga pamanggan. Ayan, o. Ayaw nagugutom dyan. Wow! Di ba? Bibigyan ko kayo ng isang perfect bite. Game. Tikman natin. Wow! Kumakala. Pwede tayo sa kanila. Tingnan mo naman. Tingnan mo naman. Ay. Grabe naman yung mga hinain sa atin. Parang ayoko nang bumalik sa pagkukutsara at gusto ko nang kamayin to eh. Pinoy pa rin. Pinoy vibes. Alam mo yun, yung lasa. Ang smoky flavor. Lasang-lasa. Although, hindi ito siguro nakita nyo naman kanina. May ibang way ng pagluluto dito kung gusto nyo kumain ng grilled. Hindi kayo basta pwede gumamit ng uling kung saan-saan dito sa Macau. May share ko lang sa inyo, ha. May mga designated area dito na pwede kayong mag-ihaw. Kaya nakakabilib dahil nakuha pa rin yung kung ano yung mang-ina yung mang-ina sa Pilipinas, nakuha niya pa rin. Ayan, gawa muna tayo ng sausawan. Bigalan tayo ng kalamansi. Pinoy na sausawan pa rin. Kapartner niya, no? Toyo mansi. At syempre, hindi mawawala yung paborito nating sili. Yan mga pamangkin, no? Toyo mansi, sili. Yan naman talaga yung kapartner na sausawan ng inasal. Chicken inasal. Tapos, sausaw natin dito. Ito pa isa sa magdadala dyan. Yung chicken oil, ipapatak mo sa kanin. Di ba? Mapapa-only rice ka talaga dito.
Game? Mga pamangkin, kain. Hindi talaga pang kutsara tinidor to eh. The best way to eat inasal, syempre, tama yan talaga. Kakain muna ako. Wait. May kapartner dun silang pipino. Tanggal umay siguro to. Sarap nung inasal. Kita nyo naman, flex natin sa camera kanina. Perfect yung pagkakaluto. Ang galing. Tulad ng sabi ko kanina, kurut-kurut lang. Kurut-kurut lang, bye. Gagigilid muna kita. Ito na yung pambakbakan natin. Yung kanilang sizzling kare-kare. So yan, ito. Tikman natin yung kanilang sizzling kare-kare. Pork, tapos syempre teternohan natin yan ng special nilang bagoong din. Lagyan natin ng sauce. Subo ulit mga pamangkin, no? Perfect bite na naman to. Sakto na naman. Dinig ba yun? Dinig siguro yun. Crunchy pa din yung balat, yung parang pati yung laman nga malutong eh. Tsaka yung sauce niya, yun din. Isa rin to sa ina-expect kong lasa nung kare-kare. Creamy. Lagyan natin ng gulay. Pati yung gulay nila, habang nilalagay ni Chef Ivan, gusto ko na lantakan kanina. Swak din, sakto. Yun, wala yung masasabi ko mga pangkain. Walang hindi masarap. Siguro, habang nanonood kayo, iniisip nyo, uy, saan kaya yan, saan kaya yan? Ipa-flash natin dyan sa baba. Matatagpuan nyo to sa, kung alam nyo yung Ginza Plaza, from Ginza Plaza, galing ka doon sa baba, pinagigitnaan siya ng The Big Apple and Ginza Plaza, may kalsada dyan, pataas. So, dire-diretso nyo lang yan. Makikita nyo yung temple sa right side nyo. Dire-diretso pa. Tapos makikita nyo na yung Jikia sa left side naman. Dito nyo yun matatagpuan sa Calzada des Verdades. Tama? Ayun. May kodigo ako dito. Tapat ng Jam Sport. Ayan, makikita nyo yan. Flash namin lahat yan dyan. May share lang natin mga pamangkin, no? Today is Friday. So, only rice. Yan yung magandang promotion nila dito. Only rice every Friday. Sa lahat ng rice meals yan. Punta na kayo dito. Panalo. Wala kayong... Pag hindi kayo nasarapan, ako magbabayad. Basta natin nyo kung nasarapan. Meron pa silang isang branch na malapit sa Sansan Park. Siguro naman kayong mga Pinoy dito sa Macau. Wala naman sigurong hindi nakakaalam ng Sansan Park. So from Sansan Park, makikita mo yung 7-Eleven. Baybay mo yung way ng papuntang 7-Eleven. Unang kaliwa, makikita mo na yung Jikia doon. Sansan Park branch, left side lang. Yun. Yun! Eto na oh. Eto na yung ang dami nito. Isa din to sa bestseller nila dito, yung pinagmamalaki nilang halo-halo. Pinagmamalaki nila dahil sobrang laki naman talaga. Nalula naman ako. Oy, ganito talaga ang serving nito Hindi porket vlogger. Paano ko hahaluin to? Ang problema pa ako. Ang dami oh. Tignan mo naman oh. Wow! Sige nga, paano hahaluin yan? Grabe. Game? Tikman natin. Yun natapos na yung problema ko. Nahalo na natin. Tikman na nga natin ito kaagad naman. Baka malaglag eh. Kaysa malaglag, kaya na natin yan. Kanilang halo-halo. Matatapo na nga yung cheese ang dami. Ang pagkain ng halo-halo talaga ganito eh. Sa una lang yan mahirap eh. Sakto. Sakto sa mainit na panahon. Medyo mainit po kasi dito sa Macau ngayon. Kaya hindi na ako tataka kung bakit bestseller tong kanilang halo-halo. Ayan ang dami pa sa ilalim mga pamangkin. Hindi pa siya mahalo masyado eh. Yan, nahalo ko rin. Makukuha na natin nasa ilalim. May toppings na ice cream.
ube. Tapos, ang dami niya sahog. Sa ilalim pa nga, hindi ko pa makuha yung iba. May gulaman, may sago, may mais. Ang tunog pa. Kung ikaw naman hainan ng ganito, di ba? Ano ba yun? Kain ka ng Mexico to Pinas. Ano ba to? Halo-halo naman. Ay, ang pahinihintay niyo. Hindi ko na masyadong maano to. Feeling ko doon sa mga kalahati. Sa dami nung kinain ko. Pero ang sarap nito. Hindi na ako magtataka kung bakit bestseller din siya. Grabe. Yun yung masasabi ko. Grabe. Experience dito sa Jikia. Yan, siguro nakita nyo naman kung paano natin tinikman lahat. Pero may singit lang natin, no, mga pamangkin. Tikman nyo to. Isa rin to sa mabibili nyo dito. Pag pumunta kayo sa store nila dito sa Calzada des Verdades. Tumama din. Mabibili nyo to for only 20 MOP. Yung pera namin yan dito sa Macau. 20 MOP yung kanilang homemade chili garlic oil. Ayan, no. Chili garlic oil from Jikia. Yan, meron dito niyan, meron din sa Sansan Branch. Puntahan nyo lang. Champion din. Maraming salamat sa pagsama sa amin ulit. Thank you. At nagkasama-sama ulit tayo. No? After 2 years. Grabe yung pahinga. Ang dami nangyari. Basta, maraming nangyari. So, yun. Parang papasalamat din tayo nakabalik tayo ulit. At thank you sa pagsama. Ang daming bagong cameraman. Tsaka marami pa kayong hihintayin. Marami pa kayong aabangan. Lalabas namin dito sa Uncle Joe TV. So, magpapasalamat kami din syempre sa may-ari nung Jikia. Mga kaibigan natin, nasa likod ng camera, makikita nyo dyan. Maraming salamat kay Chef Ryan, kay Chef Ivan. Basta, sa inyong lahat, maraming salamat po kay Madam Ruby na in-interview natin. Maraming salamat po, Madam. At yun, papaalam na kami sa inyo. Kasama pa rin yung nag-iisang cameraman. Ang bagong cameraman, gumaganon ka din ba? Ayun, bibigyan tayo. Yun, maraming salamat mga pamangkin. Ito pa rin ang inyong Uncle Joe na lang. Sabi kong ano man yung pinagdadaanan nyo ngayon, daanan nyo lang. Dumangay ng Jikia. Ano yung pinagdadaanan nyo ngayon? Natin kalimutang humiti. Ika nga eh. Isiyan lang natin. God bless. Bye-bye. Kay Uncle Joe. Kanino? Magluto na with Uncle Joe. Makichill at subscribe na kay Uncle Joe. Isa pa, subukan mo si Uncle